Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, July 25, 2024. At latest update sa Typhoon Carina na inaasahan ng maglandfall anumang oras. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, bahagyang humina itong si Bagyong Carina. Mula sa super typhoon, naging typhoon category na lamang ulit ito. At huling namataan ng sentro ng mata nito, 335 kilometers north ng Idbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugso na umaabot sa 215 kilometers per hour at kumikilo sa direksyong southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Malayo na ang sentro ni Typhoon Carina sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit patuloy pa rin ito hinahatak o pinapalakas ang southwest monsoon, kaya naman asahan pa rin yung maulan na panahon sa malaking bahagi ng Luzon, particular na sa may western section ng northern at central Luzon, pati na rin sa areas ng Calabarzon at Metro Manila. Ngunit kahit malayo na nga yung sentro ni Typhoon Carina sa ating bansa, ay may nakataas pa rin na Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa may Batanes. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa may Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion of Ilocos Norte. Inaasahan na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan na may bugso ng hangin ng mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Para naman sa latest forecast rank nitong si Typhoon Carina, inaasahan na nga na maglalandfall ito sa may Taiwan ngayong araw anumang oras, bago lumabas rin ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Sa labas nga ng Philippine Area of Responsibility, tatawid ito sa Taiwan Strait at maglalandfall naman sa southeastern China mamayang hapon o mamayang gabi. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pang magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng pag-asa. Para naman sa ating long-range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, meron ngang isang cloud cluster ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May posibilidad itong maging ganap na low pressure area sa weekend. Hindi rin inaalis ang tsansa nito maging isang bagyo sa linggo ng pasukan matapos lumabas ni Typhoon Carina sa Philippine Area of Responsibility. Kung lumakas man ito at maging isang bagyo, ang susunod na pangalan ng bagyo ay Bagyong Dindo. Dahil malayo pa, asahan ng maraming pagbabago sa forecast. Muli, patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng pag-asa. Dahil pa rin sa pinagsamang epekto ng Typhoon Carina at hangin habagat, asahan pa rin na magpapatuloy ang malalakas na mga pag-ulan. Nakataas na ang red heavy rainfall warning sa may Ilocos Sur, Benguet, La Union at Pangasinan. Habang orange heavy rainfall warning naman sa may Ilocos Norte, Tarlac, Zambales, Bataan at Pampanga. At yellow heavy rainfall warning naman sa may portion of Abra, Metro Manila, Bulacan at Rizal. Inaasahan rin ang malalakas na hangin sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion of Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental at Northern Samar. Sa mga nabanggit na lugar ay patuloy na pinag-iingat yung mga kababayan natin sa posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, northern coast of Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at northern coast of Ilocos Norte. Dahil dito, payo ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dahil inaasahan yung matataas na mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe, everyone.